For your information, nagparaya ka rin. Pinandilatan niya ito. Dahil inakit mo ko. At nagpaakit ka naman. Wika nito at saka ngumisi. So ibig sabihin, tayong dalawang may kasalanan dahil binigyan mo pa ako ng dahilan para gawin yon? Tumaas ang dalawang kilay niya at namamanghang tumingin sa binata. Ano namang dahilan na yon para humantong sa pagninig ang lahat? Ano ang dahilan na nag-udyok sa'yo para lumampas ka sa limitasyon mo? Hindi ito umimik at nag-iwas lamang ng tingin. It's all your fault. Paano kung nabuntis ka? Pigil nito sa kanya. Huwag ka mag-alala, pananagutan naman kita. Saad nito at bumaba ang tingin patungo sa sahig. Pero kung ayaw mo sa akin, there's another way, but that does not involve abortion. I won't let it. Anito at muling tumingin sa kanya. Bear the child for 9 months at ibigay mo sa akin. Gawin mo rin yung ginawa sa akin ng ina ni Francesca. Saad nito, tsaka naglakad palabas ng kwarto. Sinundan pa niya ito ng tingin at nang maisarang pinto, tsaka siya malakas na sumigaw. Stupid! Sambit niya, tsaka sibunutan ng kanyang mahabang buhok. You are so stupid, Isabel. Hinanap niya ang bag niya. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang bag ang cellphone. Marahas siyang bumuntong hininga nang makitang nakailang missed calls na si Aaron sa kanya. May 2 mensahe rin mula sa kapatid. Agad niyang binuksan ang inbox niya para basahin ang mensahe. Binasa niya ang mensahe na ngayon lamang dumating. Isabel, where are you? Hinahanap ka sa akin ni Lolo? He just want to make sure na makakapunta ka sa business gathering mamaya. Alam mo naman yun, di sasaya pag di ka nakita. And you have no idea who I bumped into today. Nakita ko na si Tori. She'll be with me at the gathering. Nanlaki ang kanyang mata at dali-dali, tumayo at hinanap ang kanyang mga damit. Shit! Why did I forget all about it? Iba na kasi ang suot niya at hindi naman po pwede na lumabas siyang naka-t-shirt lang. Sinuot niyang damit na nahubad kanina ng binata. Inayos ang buhaghag na buhok, sinigurong maayos siyang lalabas. Mabilis na naging paghakbang niya mula kwarto, pababa ng hagdan. Mommy? Natigilan siya at lumingon sa pinanggalingan ng boses at nakita niya ang anak. No, ang bata na nakaupo sa sala kasama ng ginang at ni Tristan. Ang ginang matamang nakatingin sa kanya, samantalang ang binata ay nakatuon lamang sa anak. Tipid siyang ngumiti. Hey, why are you still awake? Tanong niya rito. Di ba dapat nagpapahinga ka kasi bukas na ang chemotherapy mo? Lumapit ang bata sa kanya at ang mga mata nito ay inosenteng nakatingin sa kanya. Where are you going? She crouched down a little para magpantay sila ng bata. Masuyo niyang hinaplos ang malambot itong pisngi. Mommy has an urgent matter to attend to, baby. It's important. That's right now. I need to leave you for a while. Mataman siyang tinitigan ng bata. Are you coming back? Tumango siya. Yes, wika niya, tsaka pasimpleng tumingin sa binata. Uuwi ako. Hindi ka nagbibiro, mommy? Naninigurong tanong ng bata. Hindi mo kakalimutan ang pangako mo? Babalikan mo ako? Hindi mo na ako iiwan. Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Mataman niyang tinitigan ng bata at nakikita niya sa batang kaharap ang dating siya. When she was 10 years, ganon na ganon siya nung kaharap ang ama niya at nagmamakaawa na sila ang piliin nito, imbes na ang kabit nito ang mga anak sa labas. She was begging and crying, pero ang tanging narinig lang niya sa ama ay ang salitang I'm sorry. Tsaka siya nito tinalikuran ni hindi man lamang nilingon. 1 taon na nakakalipas hanggang sa magsawa na lang siya, hindi pa rin to bumabalik sa kanila. That is the first time and last heartbreak she had for her entire life. Napuno ng puot at galit ang buong pagkatao niya dahil sa pag-iwan sa kanila ng ama. Nawalan siya ng tiwala sa ibang tao. Naging bato ang puso niya at nag-iba ang ugali niya. Alam niya kung anong pakiramdam na maging bato ang puso. Alam niya ang pakiramdam na nag-iisa at ayaw niyang mangyari yon kay Francesca. Ayaw niyang maging katulad din niya si Francesca. She wants all the best for her and if it means she have to stay for her, as long as she can, gagawin niya. Pero may parang pumasok sa isip niya and she needs Tristan's cooperation for that. Diba I promise you that I will never leave you? O maliwalas ang mukha ng bata. Really, mommy? Hindi mo na ako iiwan? Tumango lamang siya sa bata dahil hindi niya alam kung hanggang kailan niya panghahawakan ang salitang pangako. Lalo na ngayon na may nangyari na sa kanila ng binata. For now, I will stay. Bulong niya sa isip dahil hindi naman siya magtatagal sa pagpapanggap.
Isang buwan matapos ang operasyon, kailangan nilang maghiwalay ng landas at ayaw niyang iwanan ng bata ng bigo. She has to do something. Pwede ba akong sumama sa'yo, Mommy? Marahas siyang umiling. No baby, hindi ka pwedeng magpuyat. Listen to what Mommy said. Wika niya at saka hinaplos ang buhok nito. You know, Mommy knows best. Yes, Mommy, you are the best. Anito at saka siya niyakap. Umuwi ka kaagad ha? I will try but I'm not promising, okay? Okay, Mommy. Tinugunan niya na mahigpit na yakap ang bata, saka siya nito pinakawalan. Bumaling siya sa ginang, na tinanguan lang siya at saka kay Tristan na walang emosyong nakatingin sa kanya. Can we talk? Tumango lang ang binata at saka ito nang naunang lumabas patungo ng lanay. Muli siyang bumaling sa anak nito na ay kasama na ng ginang. Sumunod siya sa binata. Nakita niya tong nakatayo at may nakaharap sa pool. Ang dalawang kamay nito ay papasok sa magkabilang bulsa ng pantalon. Ano sasabihin mo? Humugot pa siya muna ng malalim na hininga bago nagsalita. She know that she's gonna cross the line but she has to say it. Otherwise, habang buhay silang parehong magsisinungaling sa bata. Alam kong wala ako sa posisyon para sabihin to pero panimula niya. Di ba nasabi mo sa akin na nandito ang ina ni Francesca? Then, why don't you go look for her while you're here? Suggestion niya sa binata. Kasi hindi naman talaga magtatagal ang pagpapanggap namin, di ba? Maoperahan na si Francesca at pagkatapos magpapagaling na siya. That won't happen. Malambing nitong sambit sa kanya. Di ko nahahanapin ang ina ni Francesca. Matagal na ako nakamove on. Anito at saka humarap sa kanya. Okay, let's just say that I'm gonna find her. And what for? To receive another rejection from her? He said and laughed bitterly. Malaki na ang anak ko. Ayoko makitang masaktan siya sa harap ko. Hindi ko hahayaan na maranasan niyang mabigulang ako na sarili niyang ina. Mabuti nang ako, wag lamang siya. Sa tingin mo ba, hindi siya masasaktan sa pagsisinungaling natin? Wika niya. Tristan, pinapaasa natin ang bata. We're giving her wrong hope. 1 month from now, magaling na siya. Babalik na tayo sa dati nating buhay. Uuwi kayo sa Amerika at babalik ako ng normal kong buhay. Dahil ba to sa nangyari sa atin? Walang emosyong tanong nito. Dahil ba doon kaya mo nasasabi ang bagay niyan sa harapan ko? Hindi mo naman suhestyon niya noon na. Okay ka naman na magpanggap pero bakit ngayon? Tell me, Isabel, is it because of what happened? Part of it, yeah. Yon ang gusto niyang sabihin dito. Di naman lahat ay dahil doon. No, it's not about what happened between us. It's all about your daughter. Kung mabuti kang ama, ipapakilala mo siya sa tunay niyang ina. Tell her the truth. Kasi kung papatagalan pa natin ang pagpapanggap na to, paaasahin lang natin ang anak mo. Payo lang mula sa akin dahil hindi mo magugustuhan ang kalalabasan ng pagtatago mo ng katotohanan sa anak mo. Kumunot ang noon nito. What do you mean? Huwag mo siyang itulad sa isang kakilala ko. Aniya at saka to tinalikuran at naglakad patungo sa nakaparada niyang sasakyan. I thought you're not coming. Wika ng lolo niya na makita siya saka siya nito niyakap na mahigpit. Narate ako dahil kailangan ko pang umuwi ng bahay para lang magpalit, aniya. Only to find out that there is a black dress ready for me. Humiwalay ang lolo niya sa pagkakayakap sa kanya. I missed you, Belle? She groaned and her brows furrowed. Stop calling me that. I'm not a kid anymore, lolo. Her grandfather chuckled. But you are to me. Anito at saka siya pinakawalan sa pagkakayakap at iginiya pa upo. I am glad to see you here. Sabi ni Director Santos at binigyan kanya ng 1 month leave. She heaved a sigh. Huwag mo na ipaalala sa akin yan, lolo. You have no idea how much I hated vacation. Sad niya at saka pinakita ang 2 palad. Naangati ang palad ko kapag wala akong ginagawa. Isang araw pa lang ako sa leave ko, gusto ko nang bumalik sa trabaho. At dahil sa pesting bakasyon na yan, may nangyari. Natigilan siya na maalala. Hindi niya pala dapat sabihin ng bagay na yun sa iba, lalo na sa lolo niya. What happened? Tanong ng lolo niya. She cleared her throat and started to search for a lie. She has to lie, otherwise her grandfather would get really disappointed to her. Oh, here they are? Good evening, lolo. Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig ang pamilyar na boses. It was Natalie and next to her is Roxanne. They're both wearing a long dress that hugged every curve of her body. Pasimple niyang tinignan ang suot. Napat na nga na makita silang tatlo at iisang kulay lang ang suot ng damit. Ngunit iba ang disenyo. Silang tatlo ang kurutong bumaling sa kanilang lolo.
Hindi na sila nagtanong pa dahil alam nila pakana ng lolo nila ang pagpapareha ng kanilang mga damit. Para mas madali kayong hagilapin kung sakaling maghiwa-hiwalay kayo. Kibit balikat na sagot ng lolo, tsaka matamis ng umiti. Because beside, I used to see you three in a matchy outfit. Do you remember? That was a long time ago, Grandpa. Si Natalie ang sumagot. Di na kami mga bata. Sa panahon ngayon, weird na makita ang matchy outfit sa edad namin. And it's uncomfortable. Segunda ni Roxanne, saka bumaling sa kanya. Can we talk? Somewhere private. Tumango siya at saka tumayo. Siya na nagpaunang maglakad hanggang sa makarating sila sa hindi mataang lugar. Humarap siya sa pinsan. What now? Walang gana niyang tanong. Nakakatanggap ka ba ng mga death threats? Tumingin siya kay Roxanne at mababasa sa mukha nito ang pangamba. No, why? Wala pa naman siyang natatanggap na ganon dahil wala naman siyang atraso sa kahit sino. Normal lang siguro yon sa'yo dahil abogado ka at Aaron and Natalie, they received one too. Si Aaron ang pinakamatagal. Ako at si Natalie ngayon lang nakatanggap. Alam na ba ni Lolo? Marahas itong umiling. No one dares to tell him. Aaron said that he can handle it. Siya lang bahala sa paghahanap sa nagpapadala ng death threats. Hindi ko alam kung anong gagawin niya but I trust if this is a Lucius threat, dapat si Lolong kausapin mo o kaya mga magulang natin. Hindi mo to po pwedeng pagkatiwala kay Aaron dahil hindi naman agent si Aaron. Si Lolo magagawa niya yun ng paraan, hindi ni Aaron. It is all about that cruise ship 7 years ago, Isabel. Natigilan siya pero agad ding nagbawi. Isa sa mga biktima ang nagpapadala ng death threats. Sa tingin mo, hindi yun seryosong bagay? Kaya ang mga magulang natin, hindi mo to'y pwedeng pagkatiwala lang kay Aaron. Hindi naman siya agent eh. Wala naman tayong nagawang masama. Bakit ka natatakot? We've paid for all the damage sa lahat ng pamilyang naroon. Lahat sila satisfied sa binigay na benepisyo. If that's really Lucius, then you should tell Lolo instead of me. Dagdag niya at saka naglakad pabalik sa table kung saan naroon ang Lolo at si Natalie. Pansin ni Isabel ang pagiging aliso ni Natalie at Roxanne tuwing may mga tang lumalapit sa lolo nila. Ang mga matay pawang nanunuri. Bawat galaw sinusubaybayan. Lalo na ang medyo may batabatang pamilya na lumapit sa lolo nila. Nagpakilala na mag-asawang sina Mr. Diego Santillan at ang may bahay niyang si Anita Santillan kasama ang pinakilala din nilang anak. Ang mga ito ay isa rin sa may malaking kumpanya at isa ang lolo nila sa shareholders ng mga ito. Siya naman walang ginawa kundi bumuntong hininga na lamang habang pinanonood niya ang dalawa. Nang mairita siya, lumapit siya kay Natalie para bumulong. Huwag kayong masyadong OA. Bulong niya dahilan para lingunin siya ng pinsan. Hindi naman siguro sila tanga para gumawa dito ng masama. Kung ako sila, dapat. Napahinto siya na may isang waiter na sumingit sa pagitan nilang dalawa at nagsari ng tubig sa baso ng lolo niya. I'm sorry. Anito? Sinenyasan lang niya ito na umalis na at saka muling bumaling sa pinsan. You were saying? Kung ako sila, hindi ako pupunta sa mataang lugar. Sagot niya at bumaling sa lolo na masayang nakikipagkwentuhan sa pamilya Santillan. If I were them, I'd go to the place where there's no people at all. Kung meron man yung madaling makagawa ng krimen. Doon na bumaling ang pinsan niyang si Roxanne sa kanya. And the question is, sino sa atin? She meant it as a joke. Pero dahil hindi niya hugali ang magbiro, mukhang seryoso ng pinsan niya mga sinabi niya dahil bumalatay sa kanila ang takot at pangamba. I was just joking. Natalie rolled her eyes at her. This is Lucius. Mas mabuting sigurado, maging handa kung sakaling, di sana nagsundalo na lamang kayo. Sambit niya at bumaling sa lolo at mga kausap nito. You have a very beautiful granddaughter, Don Lucio? Ani Mr. Santillan. Hindi nalalayo ang edad sa ama ng pinsan niyang si Roxanne. You sure does have a lot to brag. Her grandfather chuckled. Yes, I do have a lot. Kung di mo na itatanong, they're all professionals. Lahat ng mga apo ko'y talagang may pagmamalaki ko. Saad ng kanyang lolo. Though I have one that's very rebellious. I hope you don't mind, Don Lucio, but can you introduce me to one of them? Bumaling siya sa lalaki nagsalita. Kumunot ang noo niya na makitang sa kanya to nakatingin. Nakikitang paghanga sa mga mata nito. Natalia whistled while Roxanne chuckled dahilan para pukulin niya ang mga to na masamang tingin. I see. Isabel here is a doctor, Miguel. She is a valedictorian in her batch in high school and summa cum laude in college.
Di pa man nakakatapos si Isabel, maraming ospital ang gusto na siyang kunin. But in the end, sa ospital na pinatayo ko siya nagtatrabaho. Pagmamalaking saad ng lolo. Namamanghang bumaling sa kanya ang nagngangalang Miguel. Ganon din ang mga magulang nito. Really? Wow! Sambit ng Ginoo. My son Miguel here is smart too, pero di kasing talino ng amo mo. May mga natanggap namang parangal pero di tulad ng sa apo mo, Don Lucio. You must be lucky to have a granddaughter that's smart as Isabel. Yes. The other one, Aaron, is one of my 2 grandsons. He's smart too. Sumunod lang siya kay Isabel. Pagmamayabang na saad ng lolo niya. All of my grandchildren are smart. Walang hindi nabayayaan ng katalinuhan. And they're beautiful too. Nakangiting komento ng ginang. Biyaya din ba sa inyo ang angking kagandahan? Don Lucio laughed. Kung alam niyo lang kung gaano kahirap magkaroon ng magaganda at gwapong mga apo. I cannot imagine, Don Lucio. Nakangiting wika ni Miguel, nasa kanya pa rin nakatingin. Must be hard for you to have a beautiful granddaughter like her. Yes. She's the prettiest. Tugon ng lolo niya, tsaka nilingon ang dalawa niyang pinsan na kanina pa palang nasa dance floor. May mga kasayaw ang mga ito. Si Natalie halatang nakikipag-flirt pa, samantalang si Roxanne naman, matalim na nakatingin sa lalaking kasayaw. Look who's dancing with their granddaughter, Don Lucio. The grandson of Victor Zaldriaga. Ang susunod sa yapak ng mga Zaldriaga. They look good together, don't they? Ngumiti lang ang kanyang lolo at bumaling sa anak ng mga Santillan. Why don't you ask Isabel to dance with you, Miguel? Napakurap at di makapaniwala. Tumingin ang binata sa lolo niya at saka bumaling sa kanya. Can I? Of course! Nakangiting sambit ng Don. Wala siya nagawa kundi bumuntong hininga na lang at tumayo at tinapunan ng tingin ang lolo. Ang mga magulang naman ng binata tumango dito, kasabay ng pagtayo nito. Halatang di na to makapaghintay na maisayaw siya. Nagpipigal din to ng ngiti at talagang tumayo pa to ng tuwid at inayos pang sarili. Nilahad nito ang kamay at siya na may walang nagawa kundi tanggapin ito. Kumunot ang noon niya nang walang maramdamang kahit anong kuryente sa pagkakalapat ng kanilang kamay. Iyong pakiramdam na naramdaman niya kay Tristan, hindi niya maramdaman kay Miguel. Normal lang ba yun? Natigilan siya at mariin niyang pinikit ang kanyang mga mata nang biglang pumasok sa isip niyang binata. Bakit ba niya naisip tong bigla? She really needs to see a doctor. Bakit nga ba niya nakalimutan na doktor nga pala siya? Let's go? Tanong niya. Giniya siya tungong dance floor kung saan ang dalawa niyang pinsan. Daddy, I want to wait for mommy. Nakangusong wika ng anak sa kanya. I want to see her before I go to sleep. Bumuntong hininga siya, nilapit sa kanyang anak at mahigpit na niyakap. Ang ulo nito'y nakapatong sa matipuno niyang braso. As much as I want you to stay up all night for you to wait for your mommy, I'm afraid I might say no, baby. Sabi niya at inalikan sa noo ang anak. Sabi ni mommy, diba, magpahinga ka kasi bukas ng chemo mo? Ihintayin mo ba siya, daddy? Inosenteng tanong ng anak. Bakit pala dito kayo sa guest room natulog? Natigilan siya sa tanong ng anak. Simula na may nangyari sa kanila ni Isabel kanina, di pa niya pinapasok sa kwarto ang anak niya. Di pa kasi niya napapalitan ang bedsheet ng kama. Ayaw din itong matulog kasama ng mga magulang niya. She really does like to sleep with Isabel. Pagod ba si mommy pagdating? Ayaw ba niya istorbo kapag natutulog siya? Di ba niya ako gusto katabi? Sunod-sunod na tanong ng anak. No, Francesca. Walang pag-aalinlang ang sagot niya sa anak. Kahit kasi hindi niya gaanong kakilala si Isabel, alam niyang gusto nito sa anak niya. He can feel it. Nararamdaman niya na kung ano man ang harang na nakalagay sa puso ng dalaga, hindi ito gaanong katibay o kaya naman unti-unti nang nabubuwag dahil yon sa anak niya. Konting haplos lang tiyak matitibag na. Sasama ba si mommy pagdating natin sa Amerika, daddy? Kapag kaway tanong ng anak, dahilan para matigilan siya. Diba after my operation, we'll go back to the States? Yes, baby. Nagangat ang tingin ng anak at inosenteng tumingin sa kanya. Sasama ba sa atin si mommy? He can't say no dahil ayaw niyang saktan ng feelings ng kanyang anak. He can't say yes either. Ayaw niyang magsinungaling pa rito at ayaw niyang ipilit pa sa dalaga ang di naman ito dapat gawin. Isabel is right. Dapat hanapin na niya ang ina ng anak. Total narito naman siya sa Pilipinas, marami siyang oras para hanapin si Julia. Natigilan siya na marinig ang munting paghiling ng anak. Tanda na ito ay nakatulog na.
Maingat niyang iniangat ang ulo ng anak, saka inilis ang braso para palitan ng malambot na unan. Bumaluktot sa pagkakahiga ang anak niya nang kumutan niya ito. Sandali niyang pinagmasdan ng anak bago nagtungo sa desk table niya at binuksan ang kanyang laptop. Bumuntong hininga pa muna siya bago siya nagtungo sa Google upang hanapin ang pangalang matagal na niyang nakita, Julia De Vega.